Kabayan, naghahanap ka ba ng cash flow income dito sa Pinas? Try this opportunity to have your own condo business or staycation business. Huwag kang mag-alala dahil kami na ang bahala sa iyo. Our goal is to help unit owners and investors na maging profitable and hassle-free ang investment nyo. Kung bibili ka ng condo unit sa Vistaland, you don't need to worry dahil kami na ang bahala sa operation ng unit nyo, from renovation, maintenance, cleaning, housekeeping, and marketing. Ang tanong, paano ko nga ba kikita sa ganitong business model? Just like hotels, kumikita tayo ng daily rentals from Airbnb, Agoda, Booking.com, Klook, Trivago, at marami pang ibang booking platforms with a daily rate of 2,000 to 3,000 or pwede rin every month 60,000 to 90,000. At eto pa, ang pinakamalaking kitaan is the property valuation. Ibig sabihin, tumataas ang value ng property mo over time. Kumikita ka na daily rentals plus the ownership dahil sa'yo nakapangalan ang property mo. Kaya super safe ang investment mo. Kaya naman, ang rental profit mo ay makakapag-provide sa iyo ng cash flow at passive income kahit na wala kang masyadong ginagawa. Vistaland also offers flexible payment terms gaya ng low down payment for as low as 10,000 per month. Kung interested ka na magkaroon ng property investment na kayang magbigay sa'yo ng monthly passive income, we can schedule a one-on-one presentation with our property specialist. See you inside! Nakita po natin yung presentation ng isa sa mga magagaling ng tauhan ng Vistaland. Ako po si Ricky, ang bagong real estate agent ng Vistaland. At maganda po yung offer nila, no? Kasi dito ay yung pera mo ang magtatrabaho para sa iyo. Walang hassle, stress-free, kasi upo-upo ka lang, higa-higa ka lang. Kapag meron kang unit, ay sila po ang magpapatakbo. Sila po ang magpapatakbo ng unit mo. At kapag kumuha ka ng condotel sa amin, sa Vistaland, may mga tauhan po sila na siyang magme-maintain ng inyong unit. Wala ka na pong iisipin. At ang maganda rito ay yung unit mo na para sa iyo ay kumikita habang ikaw ay nasa abroad o habang ikaw ay nakaupo, habang ikaw ay pahiga-higa. Dahil yung pong unit mo ay sila po ang magpapasok sa mga booking platform tulad ng Trivago, Booking.com, Klook, Airbnb, no? At meron po rin silang mga kakilala na pwede nilang i-flex ang iyong unit sa iba't ibang bansa, sa international, para pag may mga bisita o mga tourist na pupunta sa Pilipinas, ay yung unit mo ang siyang i-flex nila. So, kumikita na ang unit mo, wala kang masyadong ginagawa. Wala kang masyadong ginagawa. At alam naman natin na ang condo, kapag na-fix na yan ng furniture, ay less maintenance. Hindi kagaya kapag ikaw po ay mayroong negosyo or kunyari ikaw ay OFW na gusto mo na mag-for good or still ikaw ay nasa ibang bansa pa, nagtatrabaho pa rin. At kapag ikaw ay may pera at gusto mo kumita ang iyong pera, minsan naiisipan ng mga tao, ay papasok ko na lang sa TNBS. Maganda yun, maganda yung TNBS, talagang kumikita yun. Pero ando doon pa rin yung mga maintenance ng sasakyan. Kunyari, yung sasakyan mo, hindi mo naman binili ng fully paid at ito ay hulugan. So yung kinikita ng sasakyan mo ay binabayad mo sa bangko, at yung iba ay minsan sa maintenance ng sasakyan tulad ng mga spare parts, mga change oil, at marami pang iba. At kapag minalas-malas ka pa, ay baka may mas bundol ka pa at magagastusan ka. Pero dito sa condo hotel
na business ng Bistelan at maging SMDC, may mga business din sila, pero hindi po sa amin yon. Sa amin po ay ang Bistelan, at ang Bistelan po ay pag-aari ni Manny Villar, isa sa pinaka-tycoon at pinakamayaman, isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, si Senador Manny Villar. So, napakaganda po ng business na to. Una sa lahat, hindi mo kailangan mag-isip kung ano ang strategy para kumita ang negosyo mo, kasi sila na po ang bahala. Wala ka na pong iintindihin, sila na ang bahala, at sila pa ang aayos ng kondo mo, no? Aayusin nila yung kondo mo, at wala kang masyadong maintenance. Siyempre, ang babayaran mo lang, of course, ay yung bayad sa miscellaneous ng condominium. Siyempre, lahat naman ng condominium, lahat naman ng condo ay nagbabayad yan ng mga miscellaneous. At maaari pang kumita ang iyong unit sa pamamagitan ng mga booking platform. So, guys, kung ikaw ay OFW at nag-iisip ka, ano bang magandang negosyo? Actually, lahat ng negosyo ay may risk. Wala namang hindi risk eh. Diba? Lalo na minsan, diba, hindi natin inaasahan. Diba? Hindi natin inaasahan. Napakaganda at napaka-smooth. Mayroon kang bigasan business. Siyempre, alam naman natin, ang bigas ay talagang prime commodity. Biglang nagbaha. Di tinamaan ng baha yung mga bigas mo. Lugi ka, di ba? Di ba? Lugi ka rin. Kasi pag ang bigas na basa, lalo na kung naputi ka. Wala na, tapon na yan. Kung marami ang bigas, tapon na yan, di ba? So, lahat ng negosyo ay napaka-risk talaga. Pero, itong condominium, isa sa number 1 ngayon sa negosyo, ang Condotel. Yung mga condominium unit nila ay pinapasok nila sa booking.com para maging staycation. Pineplex yan. Mayroong taga sa ibang bansa. At kapag may mga ibang bansa na pumunta sa Pilipinas para business trip or family trip or whatever, at yung unit mo ang kinakukuha nila ay kikita ang unit mo. At minsan itong ang aming pong unit ay malapit sa university. Malapit sa mga paaralan sa university. At alam naman natin na napakaraming mga foreign student na pumupunta sa Pilipinas para mag-aral. At saan sila titira? Siyempre sa mga kondo na to. At siyempre, kapag ang ibang bansa ay nagpunta sa Pilipinas, may kaya sa buhay yan. Di ba? Hindi naman yung pipitsugi, pupunta at mag-aaral din sa Pilipinas. Tapos mahirap lang ang pamilya. Hindi mayayaman yan. Kaya nilang mag-avail ng mga condo unit at magamit ang sana mo. So, makikita natin ito, napakaganda na may unit ka. Of course, di ba, napakaganda at ambience ng condo unit. Di ba? Kung ikaw ay isang OFW, at tulad ko, na nag-iisip ng negosyo, ano bang magandang negosyo? Siguro, magti-TNBS na lang ako. Maganda yan, kabayan. Pero, maaari yung sasakyan mo ay break-even na imbis na galing sa bulsa mo, yung pamabayad mo amortization ay nanggagaling sa kinikita mo sa TNBS. Actually, ang TNBS operator lang ang kumikita. Wala silang kahit isang sasakyan na tumatakbo sa kalye. Ang may-ari na yung operator. At yung operator, kumuha sila ng sasakyan sa mga Toyota, Mitsubishi at pinasok nila sa TNBS, no? Tumatakbo, yung binabayad nila sa monthly ay nanggagaling sa kinikita nila. Pagdating ng 5 years, yung sasakyan mo ay hindi mo na pwedeng ibenta sa presyo nung binayaran mo sa bangko within 60 months. Diba? Ano na yan? Ano na siya? Depreciate na siya. Hindi kagaya ng mga properties, tumataas ang value. Tumataas ang value ng property habang tumatagal. So, isa sa pinaka number 1 business ngayon, at nagte-trending ang business na to, ito yung tinatawag ng condo, hotel, staycation business. Kung mayroon kang pera, wag mo nang stock sa bank, huwag mo nang stock
bumababa lang value niyan. Yung pera mong 5 milyon, sa loob ng 20 years, yung 5 million mo, wala nang kwenta yan. Kaya walang, sabi nga ni Chikitan, ang pera na hindi pinapaikot ay hindi kumikita. Kasi, sa loob ng 10 years, yung 5 million mo, wala nang ano na yan, wala na yan. Samantalang, kung ngayon, at ang business mo na staycation business o yung condo business, tataas ang value ng properties. Kaya isa sa pinakamaganda, at saka ang location pa ng ating mga business ngayon ay nasa Metro Manila, ay nasa Manila lang. Malapit lang sa Manila. 'Di ba? Kung ikaw ay capable at mataas ang iyong ito na lang siguro. Primo, hassle free. Wala ka nang isipin. Patulog-tulog ka na lang, kumikita ang unit mo. Kumikita yung condo mo sa pamamagitan ng mga umuupa. Sa mga nagre-rent, di ba? Sa mga staycation business, sa mga tourist na pumupunta sa Pilipinas, kumikita ang unit mo. At sa'yo lang yan. At hindi mo na kailangan mag-maintenance taon-taon tulad ng sasakyan. May maintenance sa sasakyan. Ang gulong, ang 4 na gulong, magkano isa, 2.5. O yung mga less, yung price, yung mga mumurahin lang, mga 1.8, 1.5, siguro 6 months lang ang itatagal nun. Bibili ka nyo taon-taon ng gulong. Kung ipapasok mo yung negosyo mo sa TNBS, hindi ko sinisiraan ng TNBS kasi plano pa rin yan. Pero makikita mo rito na kailangan mo mag-maintenance dyan. Brake pad, fluid, etc. Bla bla bla. At pag binalas-malas ka, nakabangga ka, nakaaksidente ka, di ba, sakit sa ulo. Pero dito, mag-i-invest ka sa hotel, sa condo, sa'yo na yan. Forever na yan sa'yo. Ang babayaran mo lang dyan, yung miscellaneous ng building. Siyempre, magbabayad sa mga sa elevator, sa security guard, kahit naman saan subdivision man, nagbabayad ka talaga business, pero hindi naman ganun kalaki. Diba? At yung unit mo, kumikita. At ikaw sa bahay, paupo-upo ka lang. Pakuya-kuya-kuy, panonood. Tapos, wala kang problemahin kasi ipapasok nila yan sa mga booking platform, ang unit mo, at sila na bahala sa'yo. Sila na magdo-decorate, sila lahat. Diba? At sa ngayon, November, meron po silang magandang offer na may 150,000 na mga furniture para sa unit mo, libre lahat yun. Sila na mag-aayos. O, saan ka pa? Diba? Dito na sa condo unit. Ako, plano pa rin yan. Sa ngayon, hindi muna kasi nagpapaaral ako ng anak ko, pero darating ang panahon. Kasi ito yung business ngayon na nagte-trending, staycation business. Ang condo ngayon, ang isa sa pinaka nagtataas. Kaya kung may pera ka ngayon, huwag mo nang itlagay sa bangko yan kasi sa loob ng 10 years, baka wala na yung 5 million mo, wala nang value yan. Kaya kung may 5 million ka, may pera ka sa bangko, hindi mo naman kailangan lumabas ng 5 million eh. Kasi hindi naman kailangan magbigay ka ng 5 million eh. Actually, 10,000 nga lang eh. Every month. 10,000 to 12, 17, depende yan sa unit. May tinatawag tayo ng pre-selling. Ito yung ginagawa pa yung unit mo, yung condo mo, pero 10,000, 11,000 lang babayaran mo sa loob ng 3 months. And then bayaran mong cash at yung the rest of the balance ay babayaran mo through Pag-ibig at Banking and Finance. Pero pwede mong makuha yung binabayad mo sa amortization sa kinikita ng condo mo. Yun ang the best doon. Diba? Wala kang ilalabas sa pera kasi pag kumikita yung condo mo, doon na nila kukunin yung bayad mo sa bangko. Doon sa inutang mo sa bangko, sila na bahala rin. Sila na bahala din. Diba? So sabihin, naku, laki niyan. Wala na yung... Alam mo, tumataas ang kalidad ng buhay. Tumataas ang lahat. Yung mga unano lang ang hindi tumataas. Lahat ng bagay tumataas. Walang hindi tumataas. Oh, dito man sa Saudi, mahal na ngayon ang bilihin, tumataas na.
Yung 100 dati, marami ka nang mabibit-bit. Ngayon, yung 100, paikot-ikuti mo pa yung ano mo, magaang na. Ibig sabihin, nawawala yung value ng pera. So kung may pera ka, bumili ka ng unit, tapos sila na bahala sila ang actually yung maintenance, kapag iyan ay naikabit na fully furniture ng unit mo, wala yung maintenance. Every year, tulad ng sasakyan, may maintenance yan. Yung bibili ka ng gulong, pag nakabangga ka pa, kung ano-ano pa, kasama yan sa risk ng yung business. Kung sakaling, ay, hindi, ako yan, ay, gusto ko nilang ganito. Okay yun. Okay naman yun. Wala nang problema dun eh. Oo. Kasi kahit maingat ka sa karsada, ikaw maingat, yung babangga sa'yo, hindi naman maingat. Hindi ko sinasabi na dapat mangyari yun. Pero ibig ko lang sabihin ay, kung sabi natin, okay, sige, dun ka. Kasi yun naman ang gusto, bigyan na natin ng ano. Pero, samahan mo nito. Yung kinikita mo dito, ibayad mo dito. Pagdating ng panahon, ito mabubulok na. Kunyari lang, bigyan na natin ng ano, okay, ito ang gusto mong business, o sige, go ahead. Yung kinikita mo dyan, dito mo ilagay. Kasi after 10 years, yung sasakyan na yan, wala nang halaga yan. Pero ito, yung condo unit, yung properties, mas mahal na every year. Tumataas ang value ng properties. Diba? Pwede mo naman paikutin yung pera mo eh. Why not, diba? Kung magaling ka magpaikot, edi paikutin mo yung pera mo. Kaya ngayon, offer ko ito sa inyo kasi, alam mo, sa buhay ng tao, kapag mahina ang loob mo, wala kang patutunguhan talaga. Kung mahina ang loob mo, ay wala kang patutunguhan. Kung wala kang pangarap, ay diyan ka na lang. Pero ang isang taong nangangarap, balang araw, magkakaroon ako ng unit sa condominium. Bakit hindi? Why not? Coconut, di ba? Basta taasan mo lang yung pangarap mo. Oh, lahat naman ng business maganda. Bigasan business, grocery business, laundry shop, barber shop, lahat yan maganda. Lahat yan okay. Walang sinasabing hindi maganda. Pero lahat yan may mga risk. Even here, may mga risk. Ang kagandahan lang ito, yung condo mo ay nasa isang malagandang lugar na puntahan ng mga tao na nakatayo doon na napakaganda at nakikita ng iba't ibang bansa dahil piniplex nila. Diba? Eh yung grocery, wala naman yan. Okay lang naman yan kasi kahit ako may grocery ako. Hindi ko sinasabi hindi okay. Pero minsan, lumihina din yan kapag marami ng kalaban. Kakompetisyon, alam mo yun? Marami na kakompetisyon. Ganoon naman talaga sa negosyo eh. Pero ang kagandahan lang kapag ikaw ay nag-iisip ng negosyong maganda, ito po yung number 1 trending ngayon. At laging pinag-uusapan sa market, ang condotel business. Yung unit mo na nakuha mo sa condo, pwede mong ipasok, pwede mong ilagay sa booking platform tulad ng Airbnb, Trivago, Booking.com, Klook, etc., etc., etc. Sila na rin. Hindi ka na magpapasok. Mali mo, wala kang alam sa pagpasok ng Booking.com, di ba? Sila meron. Kaya sila na rin ang mag-a-apply sa platform ng booking platform yung unit na nakuha mo. Kaya nga sinasabi ko, ito'y hassle-free. Wala kang iisipin, patulog-tulog ka na lang. Pakuya-kuya-kuy ka na lang. Just imagine mo yan. Di ba? Naalala ko nung nagkaroon ng pandemic. Ano yung mga business na huminto? Nung pandemic time, anong business na huminto? May mga kumpanya nagsara, restaurant nagsara. Yung mga taxi, stop. Walang nagbabiyahe ng taxi. Dito sa Saudi, bawal. Stop. Yung mga pandemic time, barbershop, walang barbershop. Wala lahat. Laundry, wala. Wala lahat. Maliban sa supermarket. At saka tubig. Yan lang. Meron pa. Hotel. Isa pa hotel. Ang hindi nagsara. Bakit? Kasi ginagamit noon. Nagkaubusan na nga ginagamit as a quarantine. Di ba? Kaya pag ikaw mga abroad, pumunta sa Pilipinas, mag-stay sa hotel. Nung ako yung nagbakasyon, papuntang Pilipinas, 21, November, basta 21 to 2021. That was, I think, July.
Wala na sa Manila, wala nang hotel sa Manila, fully book na talaga, as in, punta lang kami na Cebu, doon kami sa Sabay Hotel. Just imagine mo, ang hotel, hindi nagsara, mas malakas pa, nung panahon ng pandemic time. Pero yung mga, wala, sarado lahat. Yung grocery kasi prime commodities yan. Pagkain yan tubig, pagkain yan So yun ang mga hindi nagsara. At saka ang hotel. Yung mga taxi, sarado yan. Walang taxi noon. Wala. Di pwede mag-taxi. Pwede pa walang barbershop. Walang parlor. Wala lahat. Pagkain lang ang meron. Saka itong hotel. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo ay may pera rin lang naman, huwag nyo nang patulugin yan sa mga bangko nyo. Invest yun na as much as possible. Kasi yung 5 million mo, kung may 5 million ka, 10 million ka sa loob ng 20 years at nasa bangko lang yan, wala nang halaga yan. Pwede sana kung ang bank book mo dollar account. Pwede yun. Di ba? Kung dollar account nyo sa loob ng 20 years, tataas ang value sa dollar. Kung peso, malas-malas ka. Di ba? Kaya ako sa inyo, invest nyo na yung pera nyo sa staycation sa condo hotel. I encourage nyo, kahit ako plano ko na rin yan. Pero sa ngayon, dahil ako ay dalawa, siguro darating ang panahon. Pero sabi ko nga sa inyo, ito yung trending business ngayon. Ang condo hotel business. Ito yung staycation. Wala akong pera Tulad ko rin, wala akong pera. Pero mangarap ka lang. Wala naman sa mangarap pa. Yung brain mo lang, paanda rin natin. Di ba? Noon nga, imposible yun kasi, di ba? Pag, mga bagay na mayroon kang strive na may tumutulak sa'yo, tulad doon sa isang kwento, na kung sino man tumawid sa ilog na yan, siyang ikakasal sa prinsesa. At mayroong tumawid, ang lakas ng loob tumawid. At siya yung pinakasal sa prinsesa. Itong lalaki ito nagalit. Sabi niya, walang hiya, may tumulak sa akin kaya sa sobrang takot niya dahil maraming buhay yung matatapang, mabilis niya lumangoy. Ibig sabihin, hindi niya talaga pala kayang tumalon mag-isa. Kailangan may tumulak sa kanya. Di ba? Mag-drive sa kanya para bilhin mo at least, di ba? Ang laki ng kinita niya na pangasawa niya yung prinsesa. Kasi yun ang ng hari. Kung sino tumawid na sa ilog na yan ay ikakasal sa prinsesa. Meron, matapang. Hindi siya matapang actually. Duwag nga siya kaso lang may tumulak. Sa takot niya, baka ini siya ng buhay, ang bilis niya lumangoy. Hindi siya naputol ng buhay. Lang yan, kwentong barbero lang yan. Pero mayroong aral yun. So guys, nais ko po kayong imbitahan. Yung pong willing mag-invest sa condotel, just let me know. Kasi meron po akong mga kaibigan sa team na mas magagaling sa akin. Magagaling sa akin. Ako wala. Sila mag-explain sa'yo. Sabihin nyo lang, pwede tayo mag-Zoom meeting at sasabihin ko sa kanila para ma-set kung kailan kayo. At maraming salamat sa isang tao na nagbigay at nag-promise sa akin. At sana ito ay mag-drive din sa akin to enhance ko yung aking sarili. Because dati po akong networker. Bago ako mag-YouTuber, bago ako mag-YouTube, isa po akong networking. At medyo nais ko lang ulit yung aking lalamunan sa pagsasalita. So sana po ay hindi ko kayo binubola. Totoo po itong negosyong ito. At dito po sa napanood nating presentation, di ba? Ang ganda. Diba? Yan po ay isa sa mga team ng Team MGA ng Mistalan at mahusay po siya mag-explain. At kapag meron po kayong willing, just let me know. I-add ko po kayo sa FB at sasabihin ko doon sa aming team na itong taong to gusto niya marinig yung paano, how. So, kayo na po ang bahala. Encourage ko lang po kayo. Maraming salamat po sa mga friendship natin na nakinig ng aking maliit na talumpati dito sa business ng condotel. God bless.